Napakarami daw na taranta dito sa Polvoron video na yan. Yan din po ang linyahan na itong si Maharlika. Kung hindi daw totoo yung video, bakit daw nagbuo ng mga or ang ahensya daw na tulad ng PNP, DILG at marami pang iba kasamang NBI, bakit daw nataranta? Paanong nataranta? Saan doon ang nataranta? Di ba normal lang na itong mga ahensya na ito ay mag-imbestiga? Dahil yun nga, ito po ay hindi biro na akusasyon. So wala tayong kinakampihan sa puntong ito, pero nasa tama lang sana. Kahit kasi tayo, unang tingin pa lang sa video ay talagang katawa-tawa na po. Hindi na po talaga yung nasa Malacanang na tinutukoy nga na itong mga ito. Ito pong paglabas ng Polvoron video, inakala siguro na itong sina Maharlika, sina Harry Roque, ito yung, inakala nila na ito yung mag-i-ignite, ito yung magbuudyok sa mga kababayan natin para lalong magalit sa gobyerno ni Marcos Jr. At yun nga, magsilabasan sa kalsada at mag-people power. Patawat ang mga to. Yan po yun. Yan po ang gusto nilang mangyari. Akala nyo talaga or iniisip nyo talaga madali pa rin mauto ang majority ng mga kababayan natin. Isip bata po ba ang iniisip nyo ba ay mga isip bata ang ating mga kababayan? Ako hindi naman siguro. So yan po ang nangyari. At tuwang-tuwa naman si Maharlika dahil kuno ay mas maraming nakapanood nung Polvoron video na yan kesa doon nga sa zona mismo ni Marcos Jr. ni PBBM. Akala naman niya, porket napanood ng milyon-milyon, ay milyon-milyon din ang naniwala. Mas malaking dagok, mas malaking kahihiyan sa inyo. Lalo ngayon lalo ngayon, nagpupumilit yung mga yan. Naghahanap ng kung ano-anong lusot, kung ano-anong patunay na kung ay authentic naman ang video, totoo daw, at kung ano-ano pa. Lalong sinasadlak nyo ang sarili nyo sa kahihiyan. At ang tatapang na nasaan na daw yung kaso. Magantay lang kasi kayo. Ito, marami tayong nababasa ng mga DDS na mga diehard na desmayado dito sa ginawang ito na si Maharlika at ng kanyang mga kampon. Sabi nung isa, dati daw siyang masugid na taga-suporta ni Duterte. Pero sa mga pangyayari o nangyayari ngayon sa politika ng bansa na parang tinatago at pinoprotektahan na individual at ang mga issue ng mga in-check na may mga peking dokumento, na karamihan ay nakukuha sa Davao, parang nakakadismaya talaga. Maraming krimen, maraming mga patakas na kriminal, madalas ay nasasakote dyan sa Davao. So talagang magtataka ka. Or hindi na, huwag na tayo magtaka. Alam na natin kung bakit. At mayroon pang naging mayor na in-check na isang lungsod. Naging mayor sa panloloko sa batas. Sobrang pambabastos na yan. Ito po ay galing sa isang diehard. Totoo, ito po ay pambabastos. Ito po ay malaking panloloko sa mga kababayan natin. At kung ikaw ay isa sa mga naandyan para i-tolerate yung mga ganitong klaseng action, mas kawawa kayo. Kayong mga nagto-tolerate. Katulad din ng Maharlika, ginagatungan palalo. Okay? Ano bang pakinabang na itong mga litsugas na ito sa mga ganitong klaseng kabulastugan? Abay siguro malaki nga. Good luck.